Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2221 hanggang 2230. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam si Severin sa Elder at bumalik sa Pearlite Isle na may kinuhang mapa ng Fierce Beast Mountain. Matatagpuan ilang libong milya ang layo mula sa Grundy Uno Sect. Ito ay isang mapanganib na hadlang sa pagitan ng South Sky at Midland. Masasabi pa nga na ito ay mas taksil kaysa sa Arctic Heights. Sa kanyang pagbabalik, agad na nagsimulang maghanda si Severin para sa paglalakbay. Gumawa siya ng ilang 7th grade healing pills, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang natamo sa pinakamataas nito. Matapos ipaalam sa kanyang mga asawa ang kanyang mga plano, bumangon siya sa himpapawid at nagbagong anyo sa isang daloy ng liwanag na naglaho sa kalangitan. Naglalakbay ng libu-libong milya pahilaga, lumipad si Severin sa iba't ibang lupain. Sa sandaling madaanan niya ang maraming bundok, ilog, lupain, lungsod, at dinastiya, sa wakas ay nakikita na ang mabangis na bundok ng hayop. Sa malayong abot tanaw, ang hanay ng bundok ay kahawig ng isang may sungay na dragon na gumagapang sa lupa. Ang mismong pag-iral nito ay nakakatakot, tulad ng sa isang malaking mabangis na hayop. Habang papalapit si Severin, mas naging maliwanag ang kadakilaan at lawak ng bulubunduking iyon. Binilisan niya ang bilis ng paglipad at dirdiretsong lumusong sa kabundukan. Hindi nagtagal, nakita ng kanyang kamalayan ang maraming mabangis na hayop sa paligid ng hanay. Karamihan sa kanila ay may lakas ng isang warrior king o mga warrior emperor, na pinaalis ng mas malalakas na nilalang doon. Ilang daang milya sa pagngangalit ng bundok, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili na napapalibutan ng matatayog na mga taluktok na parang labyrinth ng mga bundok. Ang isang nakakalason na miasma ay naruroon sa lahat ng dako, na bumubuo ng isang malabughaw na berdeng manipis na ulap. Nakita ng banal na pandama ni Severin ang hindi mabilang na mga nakakalason na insekto at makapangyarihang mga hayop na nakakubli sa mga anino ng hamog na iyon. Sa kabila ng pagiging isang paragon, ang bilis ng paglipad ni Severin ay nagsisimula ng humina dahil sa mga nakakapinsalang katangian ng nakakalason na fog na iyon. Habang pinagmamasdan niya ang makapal na patong ng gas sa paligid niya, napaisip siya. Ang mabangis na hayop na bundok na ito ay tunay na tumutugon sa pangalan nito. Ang mga masasamang hayop at makamandag na insekto ay nasa lahat ng dako. Sa sandaling iyon, isang halimaw ang umungal sa kanyang harapan. Nang humina ang tunog, nakita ang isang nether spider na kasing laki ng burol na may armored exoskeleton na nagpapatrolya sa teritoryo nito mga 10 milya ang layo. Ang nether spider ay tila may lakas ng isang level 9 royal saint. Bawat isa sa 8 paa nito ay parang isang napakatalim na espada. Nang maramdaman ang panghihimasok ni Severin, nagbigay ng babala ang nether spider at mabilis na nagpakawala ng itim na sinag ng liwanag mula sa mga bibig nito patungo sa kanya. Nababaliw ka na tungkol dyan. Bulong ni Severin sa sarili at ninisyon ang kapangahasan ng nether spider. Sa susunod na sandali, isang sinag na kulay bahaghari ang lumitaw sa kanyang kamay, at ang Scarlet Sky Sword ay nagbago sa isang afterimage habang ito ay tumusok sa kawalan. Diretso itong itinuro ni Severin para sa nether spider na parang kulog. Kahit na ang nilalang ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang level 9 royal saint, ito ay hiniwa sa kalahati na may pinakamababang pagsisikap. Pagkatapos ay mabilis na nilapitan ni Severin ang walang buhay na nether spider at hinukay ang ulo nito para kunin ang asensya nito. Namangha siya sa kumikinang na beast essence saglit at pagkatapos ay direktang inilagay ito sa kanyang spatial ring. Hindi na gaanong pinahahalagahan ni Severin ang mga level 5 demon essence. Sa pagkamatay ng nether spider, si Severin ay nakipagsapalaran pa sa kailaliman ng Fierce Beast Mountain. Ang siksik na nakal-alasong miasma ay naging mas makapal habang siya ay lumalim, habang ang mga mabangis na hayop ay lumakas din. Di nagtagal, ang mga nilalang ng level 8 at level 9 Supreme Saint, at maging ang mga halimaw na antas ng Paragon, ay tumawid sa kanyang landas. Ang ekspresyon ni Severin ay naging solemna, at ang kanyang banal na sentido ay maingat na nag-scan ng anumang mga kaguluhan sa paligid niya. Sa loob ng puso ng Fierce Beast Mountain,
Halos 100 milya ang layo mula sa Severin, ang mga practitioner na nakasuot ng itim na damit na may sagisag na gar, ay maingat na binagtas ang mapanlinlang na lupain at nagnanavigate sa makapal na ulap. Ang grupo, na binubuo ng humigit kumulang 10 individual, ay pinamunuan ng isang binata na nakaadorno sa isang marangyang itim na damit. Nagpakita siya ng mapang ipong kapangyarihan na nagpapahiwatig ng antas siyam na Supreme Saint, ngunit wala siyang braso. Makikilala sana ni Severin ang walang armas na individual na iyon bilang Sean, ang Guards kababalaghan. Kasama ni Sean ang 2 elder, na parehong level 2 paragons. Habang nilalalakbay nila ang nakalalasong miasma, isang halatang inis na si Sean ang nagtanong sa kanila. Ilang araw na tayong lumilipad sa makapal na hamog na ito, Uncle Hasa. Gaano ba tayo kalayo sa mga guho ng sinaunang evil practitioner? Malapit na tayo. Tiniyak ng Elder Hasa kay Sean matapos makita ang pagkainip ng huli. Nag-aatubili na ipinagpatuloy ni Sean ang paglalakbay ng mas malalim sa Fierce Beast Mountain. Ang layunin ng ekspedisyon na iyon ay upang makahanap ng isang bagay na maaaring makatulong na palitan ang kanyang nawawalang braso, na pinutol ni Severin noong nakaraang engkwentro sa Arctic Heights. Ang natitirang magulong espada sa naputol na braso ay nagdulot kay Sean ng matinding sakit, at walang pagtatangka na paalisin ito ay matagumpay dahil tila nakaimbed ito sa kanyang buto. Matapos ibalik ang kanyang braso sa bahay, natuklasan niya na nawalan ito ng malaking puwersa sa buhay, na naging sanhi ng muling pagkabit na nakapipinsala sa kanyang mga pagsisikap sa hinaharap. Sa pagsisikap na mapanatili ang katayuan ni Sean bilang isang kababalaghan, pinili ng mga guards na Aisil pansamantala ang naputol na braso habang naghahanap ng paraan upang muling ikabit ito. Binasa ng kanyang ama ang mga talaan ng pamilya at natitised sa impormasyon mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Noon, ginalugad ng mga guards ang Fierce Beast Mountain at natuklasan ang mga guho ng mga sinaunang evil practitioner. Kabilang sa kanilang mga natuklasan ay isang bagay na tinatawag na Chaotic Evil Practitioner's Arm, isang nakakatakot na nilalang na patuloy na nagtataglay ng puwersa ng buhay kahit na ilang libong taon na ang lumipas matapos itong maputol. Ang mga potensyal na benepisyo ng paglipat ng kamay na iyon sa katawan ni Sean ay isang kapana-panabik na pag-asa upang isaalang-alang. Maaaring mapataas nito ang mga kakayahan ni Sean, sa gayon ay nagpapahintulot sa kanya na ibalik muli ang kaluwalhatian sa Guards. Ang mga normal na practitioner ay hindi makakakuha ng ganoong pamamaraan dahil ang mga kababalaghan lamang mula kay Season at Lance Bonerket ang may karapatang matutunan ito sa sagradong lupain. Sa madaling salita, ang sinaunang evil practitioner na sinalubong sa kanilang pagkamatay sa 100 Beast Range ay malamang na mula sa isa sa 2 state na iyon. Isang party na binubuo ng 12 elite na disipulo at 2 Paragon level na elder ang nagsimula sa paglalakbay sa Fierce Beast Mountain upang mahanap ang Chaotic Evil Practitioner's Arm. Ang paglipat nito sa katawan ni Sean ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong magmana ng mga diskarte mula sa alinman sa 2 malaking masasamang lupain. Si Sean ay may hitsura ng pagkasuklam habang pinagmamasdan niya ang malabugho berdeng fog na nakapalibot sa kanya at naramdaman ang hindi mabilang na nakakatakot na mga gumagapang sa kanyang paanan. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, tahimik na sinundan ni Sean ang kanyang clan elder at pinigilan ang kanyang pag-ayaw sa lugar sa pamamagitan ng pagtutok sa layunin ng ekspedisyon. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang maramdaman niya ang mahinang sakit mula sa sugat sa kanyang kanang braso at balikat, kasabay ng parang parasite na espadang nakaimbed sa sugat. Severin. Tahimik na bumulong si Sean sa sarili, walang ibang hinaanggad kundi ang paghiwalayin si Severin. Mula nang putulin ni Severin ang kanyang braso sa Arctic Heights, si Sean ay naging paksa ng pangungutya sa mga practitioner ni South Sky. Ang kanyang kalunos-lunos na pagtakas ay naging usap-usapan. Ang mas masahol pa, pinipigilan ng nagtatagal na espada ang kanyang braso na muling ikabit, na mapanganib ang kanyang mga prospect na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Paragon. Kung hindi iyon nangyari, kung gayon ang mga mapagkukunan sa kanyang angkan at ang kanyang likas na talento ay nagtulak sa kanya sa pagiging Paragon noon pa man. Mabuti na lang noon, na natuklasan ng kanyang pamilya ang isang sinaunang teksto na nagdedetalye ng posibleng paraan para muling ikabit ang kanyang braso. Si Sean ay nagtanim ng matinding sama ng loob kay Severin mula noong nangyari sa Arctic Heights.
Ang pag-iisip lamang ng kanyang kahihiyan ay nag-iinit na siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nangakong babayaran si Severin kapag nagkita sila sa Starry Sky Battle Space. Lumingon siya sa elder sa tabi niya at sinabing, "Bilisan natin, Uncle Hasa. Kailangan nating mahanap ang Chaotic Evil Practitioner's Arm sa pinakamabilis na panahon. Kakailanganin ko ito ng ilang oras para masanay bago pumasok sa Starry Sky Battle Space. Wala akong ibang gusto kundi ang matikman ni Severin ang pagkatalo sa aking mga kamay." Naramdaman ni Hasa ang mas mataas na determinasyon ni Sean at masayang sumunod. Naalala niya kung paano napunta si Sean sa depresyon kasunod ng mga kaganapan sa Arctic Heights. Mahirap para kay Sean na tanggapin ang pagkatalo na iyon, at siya ay naging anino ng kanyang dating sarili. Ang tanging ginawa niya ay magsinungaling at umidlip, o inumin ang kanyang kalungkutan. Ang sigasig na mayroon siya para sa pagkamit ay nawala mula noon, at kahit isang tagumpay sa Level 9 Supreme Saint sa paggamit ng mga breakthrough pills na iyon ay sapat na upang pasiglahin ang kanyang fighting spirit. Marami sa mga elder ang nag-alala na baka sayangin ni Sean ang kanyang napakatalino na potensyal kung magpapatuloy siya sa pagiging walang ginagawa. Bilang resulta, inayos nila ang ekspedisyon sa Fierce Beast Mountain Range sa sandaling malaman nila ang tungkol sa Chaotic Evil Practitioner's Arm, umaasa na maaaring bumalik ang kanyang hilig sa pagkamit. Kaya't isang napakagandang sorpresa nang makitang si Sean ay bumalik sa kanyang dating sarili bago pa man nahanap ang kamay. Napangiti si Hasa. "Magandang makita ang iyong sigasig. Ang isang pagkatalo ay hindi gaanong nasa engrandi ng mga bagay-bagay. Hanggat mahanap namin ang Chaotic Evil Practitioner's Arm para sa iyo, magagawa mong magpatuloy ng maayos sa pagiging isang Paragon. May oras pa para patayin mo si Severin sa Starry Sky Battle Space." Ang isa pang elder na may pagkakamit ng isang antas ng dalawang Paragon ay umalangaw-ngaw sa damdamin. "Oo, tama si Hasa. Sabi nga nila, ang pagkabigo ang pinakamahusay na guro. Magaling ka, at mayroon kang elementong konstitusyon. Kung maibabalik mo ang iyong kumpiyansa at malampasan ang lahat ng paghihirap na ito sa iyong paraan, makakamit mo ang maraming bagay pagkatapos sumanib sa Chaotic Evil Practitioner's Arm." Bagamat ang Chaotic Evil Practitioner's Arm, pagkatapos ng lahat, ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng masasamang sagradong lupain, na matatagpuan lamang sa Season at Landsbonark at determinasyon, at naisip na niya ang pagsasanib sa Chaotic Evil Practitioner's Arm at paghihiganti kay Severin sa Starry Sky Battle Space. Ilang daang milya ang layo mula sa Sean, itinaas ni Severin ang kanyang mapa at mabilis na nag-navigate sa markadong ruta. Sa kanyang paglalakbay, nakaharap niya ang maraming mabangis na hayop na katumbas ng Level 9 Supreme Saint. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na malakas upang harapin ang mga ito ng mabilis. Ang Fierce Beast Mountain ay itinuring na isang ipinagbabawal at mapanganib na lugar sa South Sky. Tanging ang mga practitioner na walang mawawala o walang pag-aalinlangan na ipagsapalaran ang kanilang buhay ang makikihalubilo sa kailaliman nito. Ang mga normal na practitioner ay karaniwang naghahanap ng mga espiritual na kayamanan at mga halamang panggamot ng hindi lumalampas, dahil ang mga karagdagang pakikipagsapalaran ay magreresulta sa mga pakikipagtagpo sa nakakalason na miasma pati na rin ang potensyal na paghaharap sa mga hayop na maaaring karibal sa lakas ng practitioner. Kahit na ang Fierce Beast Mountain ay nagbibigay ng ruta patungo sa Midland, walang sino man ang handang dumaan sa lahat ng problemang iyon, lalo na't ang mga pormasayon ng teleportasyon ay naging lipos na sa mga paglalakbay. Sinilip niya ang mapa at napansin niyang papalapit na ang destinasyon. Isang alon ng kaginhawahan at pananabik ang sumalubong sa kanya habang sinasabi niya, "Malapit na tayong makarating." Sa kabila ng kanyang natamong Level 2 Paragon, hindi mapigilan ni Severin ang kanyang takot sa Fierce Beast Mountain. Ang pag-asang makatagpo ng isang halimaw na may lakas ng isang Royal Paragon ay ginawa ang buong pakikipagsapalaran na puno ng panganib, kaya nangangailangan ng patuloy na pagbabantay. Ang pagsakop sa isang lugar na 100 milya ay maaaring gawin sa halos parehong tagal ng oras na kinuha niya para makatikim ng kalahating tasa ng tsaa. Ang isang lambak na nababalutan ng berdeng nakakalason na ambon ay lumitaw sa abot tanaw, at ang malawak na kanyan nito, na may matarik na mga bangin at magkasalubong na mga bangin, ay tila isang nakanganga na sugat na natamo sa lupa.
Habang tinutukoy niya ang potensyal na lokasyon ng espiritual na apoy at naghahanda sa kanyang pagbaba, nakita ni Severin ang mga palatandaan ng isang labanan mula sa lambak. Hindi nagtagal ay sumunod ang isang nagngangalit na dagandong, na naging sanhi ng pagbuo ng isang butas sa makamandag na ambon. Dapat may nandoon. Natarante sa kanyang nakita, nagpakatatag si Severin at nanatiling alerto sa kanyang paligid. Pinalawak niya ang kanyang banal na kamalayan at sinisiyasat ang butas sa nakal-alasong ambon. Hindi nagtagal ay natukoy niya ang pinagmulan ng labanan. Isang humanoid snake na humigit kumulang 10 talampakan ang taas, na natatakpan ng berdeng scaly armor, at naglalabas ng aura ng isang Paragon level na practitioner ay nakipag-away sa halos 12 tao. Sumeryoso ang mukha ni Severin nang mapagtantong may nakarating sa lugar na nasa unahan niya. Habang pinagmamasdan niya ang labanan, nakilala niya ang isang pamilyar na mukha sa grupo ng mga tao. Sean. Gulat na bulong ni Severin sa sarili. Napansin niya na ang salitang gar ay nakalimbag sa kanilang mga damit at napagtanto na sila ay mula sa Gars. Lahat sila ay dapat na mula sa Gars kung gayon. Halo-halong sorpresa at kawalan ng kakayahan ang kanyang naramdaman sa kung gaano kaliit ang mundo, at kung gaano kalaki ang pagkakataon na siya ay makakasama ni Sean sa Fierce Beast Mountain. Medyo lumuwag ang tensyon ni Severin nang malaman niyang ang pinakamalakas sa mga Gars ay level 2 Paragon lang. Kung kailangan niyang harapin ang level 4 o level 5 Paragon, maaaring mapilitan siyang tumakas para sa kanyang buhay. Nang maibalik niya ang atensyon, isang sigaw ang nagmula sa lambak at umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sino ang naninilip sa amin? Magpakita ka. Napagtanto ni Zia Gar, isa sa mga elder na nag-escort kay Sean, na may gumagamit ng kanilang divine senses para obserbahan sila dahil pakiramdam niya ay tumindig ang kanyang balahibo. Bilang level 2 Paragon, naging alerto si Zia nang maramdaman niyang may mali. Pagkatapos ay agad niyang ipinadala ang kanyang natamo sa kanyang boses at sumigaw patungo sa langit sa kabila ng lambak. Pagkatapos ay umakyat siya sa kalangitan, na ang kanyang figure ay tumutusok sa nakakalason na ambon habang ang kanyang mga kamay ay nagpapalabas ng isang espiritual na liwanag. Sa susunod na sandali, iniabot niya ang kanyang kamay sa direksyon ni Severin at pinulupot ang kanyang mga daliri sa isang kuko. Isang nakakatusok na tunog ang umalangaw-ngaw habang pinunit ng kanyang kamay ang nakapalibot na kalawakan, na nagpakawala ng torrent ng elemental na enerhiya na nag-alis ng nakakalason na ambon. Ang iba sa mga Gars ay mabilis na nag-regroup habang nakikipaglaban sa humanoid na ahas sa lambak. Ang natitirang Paragon level na elder ay pinuntirya ang nilalang, na nagdulot ng matinding pinsala bago bumalik sa Sean at nagpatibay ng isang defensive posture. Kasabay nito, pinakawalan nila ang kanilang mga banal na pandama upang subaybayan ang sitwasyon sa paligid. Ang walang pinipiling paggamit ni Zia ng mga diskarte sa pakikipaglaban ay nag-iwan kay Severin na walang pagpipilian kundi ang kumilos din. Itinaas niya ang kanyang kamay, at nilaslas ang napakalaking kamay gamit ang kanyang matalas na lakas ng espada. Walang saysay na itago ang kanyang presensya pagkatapos ng kanyang pagganti, kaya dahan-dahan siyang bumaba mula sa itaas at pamwesto sa itaas ng lambak. Tumingin si Severin sa mapagbantay na si Zia at walang emosyong sinabi. Hindi iyon nararapat. Hindi ko akalain na magiging ganoon ka-agresibo ang mga Gars para atakihin ako dahil lang sa pagdaan. Hindi kilala ni Zia kung sino si Severin, at napakunot ang noo niya nang mapagtantong hindi niya maramdaman ang narating ni Severin. Ang ganitong sitwasyon ay karaniwang nagpapahiwatig na ang kabilang partido ay bihasa sa pagtatago ng kanilang espiritual na enerhiya, o na sila ay may mas mataas na antas ng pagkamit. Alinmang paraan, walang interes si Zia na palakihin ang sitwasyon. Ang kanilang pangunahing misyon, pagkatapos ng lahat, ay magpatuloy sa malalim na pag-abot ng Fierce Beast Mountain. Ang karagdagang labanan ay maaaring makaistorbo sa mga natutulog na Paragon level na mga hayop, at maaaring makaakit ng atensyon ng mga hayop sa mga Royal Paragon level. Nang sabihin sa kanila ni Severin na isa lang siyang dumadaan na practitioner, handa si Zia na palayain siya nang umalangaw-ngaw ang isang mamamatay tao na hiyawan sa kanyang mga tainga. Severin. Ikaw talaga. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Sean at tinitigan si Severin. Hindi niya inaasahan na makakatagpo ang kanyang kaaway sa Fierce Beast Mountain, sa lahat ng lugar.
Agad niyang naalala ang kanyang kalunos-lunos na pagkatalo sa Arctic Heights, na nagudyok sa kanya na magnganga ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng pangalan ni Severin sa pinakamalamig at pinaka-nakakapatay na tono. Kung may kapangyarihan siyang pumatay ng tao gamit ang kanyang tingin, si Severin ay namatay na sana ng ilang beses. Hinarap ni Severin ang matalim na tingin ni Sean at mahinahong tumugon. "Oh, ikaw pala. Maaari ko bang malamang? Bakit nandito kayong lahat sa Fierce Beast Mountain?" Hindi na naitago ni Sean ang balak na pagpatay sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay biglang namula, at ang kanyang buong katawan ay bahagyang nanginginig habang inilalabas niya ang aura ng isang gutom na lobo. Ang alaala ni Severin na isinailalim siya sa walang katulad na paghihirap ay lumitaw sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan niya ang nag-iisang figure ni Severin, naramdaman niya ang isang tiyak na kasigasigan kasama ang isang malakas na hangarin na pumatay. Sa pangyayaring iyon sa Arctic Heights, ang Oscar ng Grundy Uno Sect ay dumating sa tamang oras upang pigilan ang pagkamatay ni Guano mula sa Dayform Sect at Fabian. Ang alaalang iyon ay parang isang catalysta na nagbunsod kay Sean na ilabas ang kanyang aura. Umakyat siya mula sa lambak at agad na dumating kay Hasa. Wala sa kanila ang nakakaalam na naabot na ni Severin ang Level 2 Paragon, dahil ang balita ng mga resulta ng tournament ng Grundy Uno Sect ay hindi pa nakakarating sa Gars. Di nagtagal, nakahanap si Sean ng katiyakan sa tabi ng kanyang mga elder. Galit na tinitigan niya si Severin at ngumuso habang nagngangalit ang mga ngipin. Palihim na naghatid ng mensahe si Sean sa dalawang elder. "Hasa, Zia, naiintindihan mo ba kung may suporta siya?" Agad namang umiling si Zia at ganoon din ang tugon. "Pinalawak ko ang aking divine senses ilang dosenang milya ang layo, at hindi ko naramdaman ang mga bakas ng isa pang practitioner. Naniniwala akong nag-iisa lang siya." Napangiti si Sean sa tuwa at malamig na tinitigan si Severin. "Sa mga landas na maaari mong tahakin, kailangan mo lang itong piliin." Natukso siyang sabihin kay Severin. "Oh. Kung paano ang mga talahan na yan ay naging ganito." Dahil sa kanyang pagkatalo sa mga kamay ni Severin, siya ay naging katatawanan ni South Sky, kaya pinalalakas ang kanyang walang hanggang pagnanais na maghiganti. Pinuprotektahan ni Oscar si Severin sa Arctic Heights ilang buwan na ang nakararaan, kaya walang alinlangang nagdulot ng kagalakan kay Sean ang kawalan ng backup ni Severin dahil nakita niya ito bilang isang pagkakataon para sa wakas ay makapaghiganti. Sa pamamagitan ng dalawang Level 2 Paragon at isang dosenang Supreme Saint sa kanyang tabi, naramdaman ni Sean na siya ay nasa isang mas malakas na posisyon kaysa noong siya ay nasa Arctic Heights. Ang kanyang natamo ay umabot sa Level 9 Supreme Saint, na nalampasan ang kanyang dating lakas sa Arctic Heights sa isang makabuluhang margin. Samantala, tinansya niya na ang lakas ni Severin ay nasa perpektong Level 9 Supreme Saint. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay nakakuha lamang ng isang pambihirang tagumpay sa Level 8 Supreme Saint pabalik sa Arctic Heights, at 2 o 3 buwan ay malamang na hindi sapat para sa kanya upang makagawa ng anumang malaking tagumpay kahit gaano pa kahusay ang kanyang talento. Pagkatapos ng maikling paghinto, pinakawalan ni Sean ang kanyang pakikipaglaban at hinimok ang kanyang dalawang elder. "Mangyaring patayin niyo siya para sa akin. Ang kamatayan niya ang tanging paraan para magpatuloy ako sa buhay." Napatingin tuloy si Sean kay Severin ng marahas na ngiti at sinabing, "Sumuko ka na lang at baka gawin kong mas mabilis ang pagpatay sa iyo." Ang kumpiyansa na pag-uugali ni Sean ay nagdulot ng mapaglarong ngiti mula kay Severin habang iniisip niya kung saan nakuha ni Sean ang katapangan na iyon. Iniisip niya kung dahil ba ito sa dalawang Paragon sa tabi ni Sean. Sumabog sa galit si Sean at sumigaw, "Itigil mo na ang kalokohan mo. Sino ka sa tingin mo?" Parehong mga Paragon sina Zia at Hasa, at kahit na hindi sila ang pinakamalakas na miyembro ng Gars, itinuring pa rin silang mabigat dahil sa kanilang natamong Level 2 Paragon. Naniniwala si Sean na habang kayang talunin ni Severin ang mga kalaban sa mas mataas na antas, imposible pa rin itong gawin laban sa isang Paragon. Pinigilan ni Sean ang kanyang galit at magalang na tinanong ang kanyang dalawang elder. "Taos puso akong umaasa na magagawa mong harapin siya sa ngalan ko." Tumanggo si Zia at tinitigan si Severin, naniniwalang patay na si Severin. Sa susunod na sandali,
Pinakawalan niya ang aura ng kanyang pagkamit, na bumubuo ng isang marahas na sonic boom na umalangaw-ngaw sa kawalan. Bumangon siya sa himpapawid at mayabang na tinitigan si Severin. Ikaw ang pumutol sa braso ng aming supling sa malalawak na kabundukan, hindi ba? Iaalok ko ang iyong kamatayan ng mabilis kung titigil ka sa anumang pagtatangkang lumaban. Kung hindi. Pagkatapos ay humakbang ng isang hakbang si Zia at isinara ang pagitan nila sa ilang sandali. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay lumalakas ng buong lakas, at ang kanyang hangarin na pumatay ay tila naging nasa salat. Si Severin ay nag-cruise ng mag-isa sa kanila, gaya ng kinumpirma ni Zia noong ginamit niya ang kanyang divine senses para tingnan kung may dalang backup si Severin. Sa pananaw ni Zia, katawa-tawang hakbang iyon, lalo na't kinutya niya ang mga ito sa pagiging level 2 Paragon. Iniisip niya kung si Severin ay nasa ilalim ng ilang delusional na paniniwala na kayang lampasan ang ilang antas sa pamamagitan lamang ng pagiging isang henyo. Ngumisi si Zia na naglakad papunta kay Severin. Parang tidal wave ang pressure na ipinalalabas niya kay Severin. Ngumisi si Severin nang makitang pasulong si Zia. Hindi nagtagal ay naunawaan niya na ni isa sa kanila ay hindi napagtanto ang kanyang tunay na tagumpay, sa paniniwalang siya ay nananatili pa rin sa Supreme Saint. Hihihi. Mag-aalok din ako na gawing mabilis ang iyong pagkamatay kung ititigil mo ang iyong mga pagtatangka na lumaban. Ngumisi si Severin at mahinahong tumingin sa mataas na espiritu na si Sean. Humagalpak ng tawa si Zia sa nanunuya sa banta ni Severin. Ngumiti siya ng pilit at ngumuso. Magsisisi ka agad. Bumaba si Zia mula sa itaas na parang swupang hawk na lumilipad sa ere. Sa isang kisap mata, natakpan na niya ang napakaraming lupa na nasa loob na siya ng 30 talampakan mula kay Severin. Isang suntok ang ibinato niya, at tila may kumikinang na bumalot sa kanyang katawan. Ang maliwanag na espiritual na enerhiya mula sa kanyang kamao ay nagmukha sa kanya na isang banal na nilalang na may hawak na araw, buwan, at mga bituin na lahat ay pinagsama sa isa. Ang sinag ay tumama kay Severin ng marahas, na nagdulot ng malakas na boom. Nanginig ang enerhiya at dugo ni Severin sa impact at naging isang malakas na puwersa. Sa segundong iyon, ang mga orifice sa kanyang katawan ay tumagos ng walang hangganang dugo at enerhiya. Isang walang halong pisikal na puwersa ang bumalot sa kanyang katawan, na tinakpan ang kanyang matipunong kalamnan ng puwersang sumasabog. Kasunod ng pagdagsa ng kapangyarihan sa kanyang sentro ng enerhiya, ang bawat himaymay ni Severin ay nilalamon ang nakapaligid na espiritual na enerhiya ng may katakawan, na anyong dragon. Sa nangyaring iyon, ngumiti siya at naghatid ng suntok kay Zia. Isang shockwave, kasama ang isang nakakabinging dagandong, ang ginawa. Ang kakilakilabot na pisikal na kapangyarihan ni Severin ay agad na nawasak ang pag-atake ni Zia, at ang natitirang bakas ng enerhiya ay tumama kay Zia nang walang tila na babawasan na punto sa pananaw. Ang suntok na iyon ay nagdala ng bigat ng isang bundok, at ang tumataas na enerhiya ay naghatid ng isang malakas na suntok sa dibdib ni Zia nang tumagos ito sa defensive aura sa kanyang harapan. Nagulat si Zia sa counterattack, at naramdaman niyang nabali ang ilang tadyang. Isang hindi matiis na sakit ang bumalot sa kanyang mga laman loob, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Sa kabila ng pag-unawa na may mali, dinobol ni Zia ang kanyang mga pagsisikap at umatras ng ilang dosenang talampakan upang lumikha ng distansya sa pagitan nila ni Severin. Ang paghaharap na iyon, kahit na maikli, ay nagpabatid sa kanya sa nakakatakot na pisikal na lakas ni Severin. Ang enerhiya na kasing lakas ng enerhiya ng nakapalibot na enerhiya, kasama ng kapangyarihang maihahambing sa isang tunay na dragon, ay nagpasindak kay Zia. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya, nagmura siya sa sarili at sinabing, "Kalokohan. Hindi siya Supreme Saint." Kahit na ang isang Supreme Saint na naghasa sa pisikal na pagsasanay ay, higit sa lahat, kasing lakas ng isang katamtamang kalidad na espiritual na kayamanan. Gayunpaman, nalampasan na iyon ng pisikal na lakas ni Severin. Nararamdaman ni Zia ang pagbabago-bago ng kapangyarihan na lumampas sa 10,000 kilo. Ito ay nakakagulat, upang sabihin kahit na papaano. Ang kanyang lakas ay higit pa sa inaasahan na taglayin ng mga ordinaryong Supreme Saint.
Napagpasyahan ni Zia na si Severin ay dapat na hindi bababa sa isang level 2 Paragon tulad ng kanyang sarili. Walang alinlangang iyon ay naging isang mas malaking sorpresa dahil ang pagkamit ni Severin ay nasa level 8 Supreme Saint lamang sa Arctic Heights. Sa madaling salita, nakalusot si Severin mula sa level 8 Supreme Saint hanggang sa level 2 Paragon sa loob ng 2 buwan. Ang isang pambihirang tagumpay sa isang buwan ay hindi narinig. Ang gayong gawa ay hindi maaaring maging posible, kahit na para sa isang kababalaghan. Bagamat nagdududa si Zia sa linyang iyon ng pangangatwiran, ang sakit mula sa kanyang sugat ay isang paninindigan na tama ang kanyang hula. Ang isang Supreme Saint ay hindi maaaring magdulot ng pinsala sa isang level 2 Paragon na tulad niya sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas. Si Zia ay isang makaranasang tao, ngunit hindi pa rin siya kinabahan dito. Matapos masaksihan ang laban ni Zia at pagmasdan ang sugat ng kanyang kasama, biglang sumama ang ekspresyon ni Hasa. Napagpasyahan niya na si Severin ay mas malakas kaysa sa isang Supreme Saint, nagpasya kaagad na kailangan niyang umalis sa tabi ni Sean upang bigyan ng kamay si Zia. Sa kalagitnaan ng hangin, hinugot ni Hasa ang isang 5 talampakang gininto ang espada mula sa kanyang energy core. Ito ay may aura ng isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan at naglabas ng isang malakas na masamang aura. Hinawakan ni Hasa ang espiritual na kayamanan at sinimulan ang kanyang pag-atake, naglaslas pababa upang ilabas ang daan-daang gintong sword beam. Ang bawat isa sa mga sinag na ito ay umaabot ng daan-daang talampakan, at ang mga ito ay kahawig ng matingkad na gininto ang mga linya na humihiwa sa kalangitan. Ang masamang enerhiya sa loob ay maaaring magpatinggil sa anit ng sinumang kaaway. Ang malakas na aura na nagmumula dito ay palm unit sa paligid at lumikha ng malalaking lamat sa kawalan. Napangisi si Severin sa pagsalakay ng matatalim na sinag ng espada at mahinahong sinabi. Matapang ka na hamanin ako gamit ang hindi gaanong mahalagang pamamaraan na ito. Hindi nagtagal ay naging maliwanag ang kalangitan nang itinaas ni Severin ang kanyang kamao at pinakawalan ang kanyang nagniningning na True Sun Fist. Ang ilang daang sinag ng espada ni Hasa ay napawi at naging mga kisap mata ng liwanag bago pa man sila makalapit kay Severin. Hindi nagtagal, naramdaman ng ibang mga alagad ni Gar sa itaas ng lambak na may mali. Na ang kanilang 2 clan elders ay nagsama-sama laban sa gayong kalaban ay nagpaunawa sa kanila na si Severin ang kanilang pinakakakilakilabot na kalaban mula nang pumasok sa Fierce Beast Mountain. Ang ganitong sitwasyon ay kadalasang nangyayari lamang kapag ang mga elder ng angkan ay nahaharap sa isang malakas na kaaway. Parehong level 2 Paragon ang mga elder, at ang tanging kaaway na maaaring magpilit sa kanila sa ganoong sitwasyon ay malamang na isang taong kapareho nila. Gumawa ng katulad na conclusion si Sean, ngunit hindi niya matanggap na totoo ngang nangyayari ito. Ito ay imposible. 2 buwan na lang ang nakakaraan mula noong kanilang pagtatagpo sa Arctic Heights, at walang gaanong talento ang makapagpaliwanag kung paano makakagawa si Severin ng higit sa isang tagumpay mula noon. Ang pagkamit ng gayong mga tagumpay sa loob ng maikling panahon ay hindi narinig sa Blue Realm. Hindi tulad ng isang pambihirang tagumpay mula sa Royal Saint tungo sa Supreme Saint, ang pambihirang tagumpay mula sa Supreme Saint tungo sa Paragon level ay nangangailangan ng isa na umayon sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mga ordinaryong practitioner ay madalas na nananatiling stagnant sa loob ng maraming taon, marahil kahit na mga siglo. Kahit na ang pinakakakilakilabot na talento ng South Sky tulad ni na Carl, Simeon, at iba pa ay nangangailangan ng 1 o 2 taon upang maabot ang Paragon. Hindi akalain na makakalusot si Severin sa napakalawak na mga hadlang sa loob lamang ng 2 buwan. Mabilis na tinanggihan ni Sean ang palagay, ngunit siya ay nagkamali sa panig ng pag-iingat at kaagad na lumipad ng ilang milya palayo kasama ang iba pang mga disipulo upang magtatag ng isang ligtas na distansya. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Hasa matapos niyang samahan si Zia sa langit at masaksihan ang pag-atake nito na naharang. Nang sa wakas ay nakahinga na si Zia, gumawa siya ng berdeng kaldero na kasing laki ng palad na naglalabas ng espiritual na liwanag. Matapos gawin ang kayamanan, tumingin si Zia kay Severin at medyo may pananakot na nagsalita. Hindi pagkakaunawaan ang lahat, at iminumungkahi kung tawagin natin itong isang pansamantalang kapayapaan. Magpapanggap kaming walang nangyari kung aalis ka ngayon.
Nakabantay na si Zia laban kay Severin pagkatapos ng maikling paghaharap. Ang kanyang puso ay tumibok, at ang takot ay nagsimulang gumapang. Ang pag-akyat ni Severin mula sa Level 8 Supreme Saint patungo sa Paragon ay isang tagumpay na kahit na ang mga nasa sagradong lupain ng Midland ay hindi makakamit. Naiiyak na lamang niya ang kanyang kasawian matapos na hindi sinasadyang pukawin ang napakalakas na kalaban. Ang kanyang misyon na ay escort si Sean sa paghahanap para sa Chaotic Evil Practitioner's Hand ay lumala sa hindi inaasahang pagkakataon. Mas madaling harapin kung si Severin ay isang Supreme Saint, bilang kanilang tagumpay, at ang dalawang lalaking tag na pangkat ng kanyang sarili at ni Hasa, ay sapat na malakas upang talunin ang kahit isang kababalaghan. Sa kasamaang palad, ang kakayahan ni Severin na saktan siya gamit lamang ang purong pisikal na puwersa ay isang senyales na si Severin ay hindi bababa sa kasing lakas ng isang Paragon. Higit pa rito, ang katayuan ni Severin bilang disipulo ng Grundy Uno Sect at ang kanyang karunungan sa iba't ibang mga diskarte ay humantong kay Zia na mahulaan na magiging mahirap na harapin siya, kahit na sa tulong ni Hasa. Kung tutuusin, walang malaking agwat ang lakas ni Severin sa kanila. Sa paniniwalang ito ay mas ligtas kaysa sa paumanhin, pinili ni Zia na huwag nang makisali pa at iwasan ang hindi kinakailangang salungatan. Ang kanyang pagpapasakop, gayunpaman, ay nagulat sa mga alagad ng kanyang kapwa-angkan. Anong nangyayari? Bakit siya nagmumungkahi ng isang pansamantalang kapayapaan sa isang kaaway na pumutol sa braso ng supling natin? Pagbalik natin. Sabi ng isang alagad. Hihilingin ko sa pamilya natin na humingi ng paliwanag sa kanilang dalawa. Karamihan sa mga disipulong iyon ay nakasaksi sa nangyari sa Arctic Heights, at ang mapait na lasa ng kabiguan ay isang bagay na hindi nila malilimutan. Nang makitang sumuko ang dalawa sa mga elder ng angkan kay Severin, nabigla sila at nagalit, na si Sean ay nagbahagi ng parehong damdamin tulad nila. Kinuyam niya ang kanyang kamao gamit ang kanyang hindi naputol na braso, ibinaon ang kanyang mga kuko ng malalim sa kanyang kamay, at tinitigan si Severin na may malungkot na ekspresyon. Bumantong hininga siya. Gago ka, Severin. Sa desisyon ng mga elder ng GAR na iwasan ang anumang tunggalian, nagulat si Severin sa kanyang sarili. Sa palagay ko ay may ilang matatalinong tao sa GARs. Mukhang nahulaan nila ang aking natamong tagumpay sa lakas lang ng katawan ko. Hindi naman mahalaga iyon, syempre. Siya ay isang kaaway ng mga GARs, at ang pagtanggap sa kanilang inaakalang pansamantalang kapayapaan ay maaaring hindi ang katapusan ng kanilang puot sa kanya. Hindi niya matiyak kung magbabago ang isip nila o hindi at magpapadala ng mas malalakas na tao para harapin siya. Umalis si Severin nang hindi nagpapaalam kay Oscar at sa iba pang mga Pickmasters, kaya may panganib na mapatay siya kung palibutan siya ng ilang mas malalakas na tao ng GARs sa Fierce Beast Mountain. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring humingi ng tulong sa sinuman. Higit pa rito, pumunta siya sa partikular na lambak upang hanapin ang Fire of Nine Ghosts at nagkataon sa mga GARs doon. Ang tanging paliwanag ay ang lambak ay naglalaman ng isang bagay na gusto nila. Hindi na siya aalis at hinayaan na lang nilang kunin ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ngumisi si Severin. Pansamantalang kapayapaan. Iyan ay isang medyo matapang na kahilingan kapag sinimulan mo ang buong bagay na ito. Masama ang pakiramdam ni Zia nang ipahayag ni Severin ang kanyang ayaw. Napagtanto na hindi maiiwasan ang isang labanan, alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi ang magpakawala at makipagpalitan ng tingin kay Hasa. Sa susunod na sandali, ang maliit na berdeng kaldero sa kamay ni Zia ay biglang bumaril ng isang banal na liwanag na pumutol sa mismong tela ng kalawakan. Ang sinag ay itinuro kay Severin at nagbanta na wakasan ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, nawala ang figure ni Hasa sa isang iglap at naghanda sa paglulunsad ng kanyang pag-atake. Napangisi si Severin nang makitang nakagalaw na ang dalawa. Siya ay nagpasya na hindi nasugpuin ang kanyang espiritual na enerhiya at pinakawalan ang kanyang antas ng dalawang Paragon Attainment. Sa pagtaas ng kanyang kamay, inilabas niya ang kanyang Scarlet Sky Sword at itinutok ang liwanag ng kanyang espada kay Hasa. Ang liwanag ng espada ay kasing bilis ng kidlat, at ang magulong espada na nasa loob ng Scarlet Sky Sword ay tumagos sa nagtatanggol na kalasag ni Hasa. Ang mabigat na espada ay agad na pumutok at nagbanta na lalamunan si Hasa ng buo.
Kahit na si Hasa ay isang early stage level 2 Paragon, ang pag-atake ni Severin ay masyadong mabilis para maiwasan niya. Nararamdaman niya ang kanyang laman, dugo, at kaluluwa na nagsimulang magwatak-watek, at ang kapangyarihan ay napakalakas na ang paglaban dito ay imposible. Hindi. Si Hasa ay umungal ng may hinanakit ilang sandali bago siya mamatay. Matapos patayin si Hasa, malamig na kumislap ang mga mata ni Severin habang nakatingin sa papalapit na berdeng kaldero. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, bahagyang kinulot ang kanyang mga daliri, at pinaikli ang kapangyarihan ng dugo at enerhiya sa kanyang palad. Pagkatapos ay hinawakan niya ang maliit na kaldero. Ang pakikipag-ugnay ay hindi nagresulta sa isang putol-putol na gulo ng laman at dugo, gaya ng inaasahan ng isa. Sa kabaligtaran, ito ay gumawa ng isang kalansing na parang dalawang metal na plato na nag-aaway sa isa't isa. Laking gulat ni Zia nang makita niyang kinukuha ni Severin ang kanyang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan gamit ang kanyang mga kamay. Bago pa siya makabalik sa katinoan, narinig niya ang matinis na dagandong ni Hasa. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto at siya ay nagkaroon ng matinding takot. Ang kanyang mga banal na pandama ay maaaring malasahan ang natatanging kawalan ng aura ni Hasa, at siya ay tumangala kay Severin nang hindi makapaniwala. Isa kang level 2 Paragon. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na ang kanyang pinagsamang pag-atake kay Severin kasama si Hasa ay sapat na upang mapilitan man lang si Severin na umatras, dahil ang una niyang inaasahan sa lakas ni Severin ay na siya ay nakakuha ng isang pambihirang tagumpay sa Paragon level hindi masyadong matagal na ang nakalipas. Hindi inaasahan ni Zia na malayong mas malakas si Severin at naabot na niya ang level 2 Paragon.